Magandang umaga po. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay yung mga kalakaran ng mga congressmen na mga kontraktor na rin sila at the same time. Karamihan doon, halos lahat ng congressmen to ay walang lisensya sa sa construction. Maliban lamang sa alam ko, si Henry Huaminal na gobernador ngayon ng Misamis Occidental, na ito ay sinimulan niya nung siya congressman pa lamang. At ang matindi yan, yung dalawang anak niya ay congressman na rin sa Misamis Occidental, yung dalawa. Ubusin nila lahat ng pwesto. Sa ngalan lamang na kikitain malaki. Kontraktor na si Henry Uwaminal ay siya pa rin ang supplier ng mga graba, mga buhangin. At ang ginagawa niya yan po ay dahil gobernador siya, siya na rin mag-aproba ng quarry permit para makakuha ng graba. Yan po ang nangyayari sa atin sa ngayon. So ngayon, ang pag-usapan natin ay yung sinasabi na expose ni Mayor Magalong ng Baguio City patungkol po sa mga kalakaran na ginagawa. At hindi lang ang alam ko na si Iwaminal ang gumagawa niyan. Si Aurelio Dong Gonzales na congressman sa 3rd District ng Pampanga ay iyon rin yung pinaka-grabe na kontraktor na congressman pa. Nagsimula ito kontraktor, tapos pumasok pagka-congressman. At tapos kumita ito ng gusto sa panahon ng lahar. Kasi nagko-contract siya nun sa mga engineering intervention ko noong araw na palpak naman, na kinain lang ng mga tubig. Kagaya ng mga flood control projects. Kasi panahon na yun, ang flood ay hindi lamang po tubig, kundi ay mga may kasabang lahar. So, yun po nangyayari dyan. So, this time, marami po sila dyan na mga kontraktor na at the same time ay mga congressmen pa. Tapos si Aurelio Dong Gonzales naman sa kaso niya, nag-divest daw siya. Tapos, inilipat naman sa mga anak. Ganon din yun. Pero ang divest niya, kunwari lang. Kunwari, bumitaw na siya. At ang tamang divest kasi ay ibenta mo sa mga kung sinong papalit sa iyo at magkaroon po ng capital gains tax. Magbabayad siya ng buwis sa BIR sa mga shares of stocks na ibinenta. Hindi kagaya ng deed of assignment lang. Pagkatapos ng deed of assignment, babawiin. So, ngayon, itatalakay natin yan. Ito po si Toto Tirador. At ang ating mission po ay titiradurin ang mga lahat ng mga tiwali sa pamahalaan at sa ating lipunan. Pero bago ang lahat, nais ko munang bigyan kayo ng introduction. Ito po ay channel ID ko habang nag-aantay pa tayo ng iba pang mga viewers. Ito po yan. Ako po si Dr. Toto Tirador. O tawagin niyo akong Berteni Catalunya Kausing. Ako po ay nagtapos ng aking abogasiya bilang iskolar ng Maynila sa College of Law ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila noong March 2005. At kumuha ko ng bar exam noong September 2005 na isa sa pinakamahirap na eksaminasyon na nangyari sa bar exam history at ako'y nakapasa kagad. At siyam kaming magkaklase, 8 kami nakapasa. Isang record yan sa panahon na yon. At ako rin po ay gumraduate bilang isang consistent na full scholar sa Mindanao State University, Marawi City noong 1988 sa kursong Bachelor of Science in Civil Engineering. Kaya ako po ay lisensyadong civil engineer din. Ako po ay nagkaroon ng karanasan bilang isang editor ng People's Journal Tonight sa loob ng 15 taon. At bago niyan, nagsimula po ako sa pagiging sports writer. Pagkatapos niyan, ako ay nagtuloy sa abogasiya. Ito po ang aking karanasan at diyan ko nakukuha ang aking katalinuhan
sa pagtingin ng mga issue sa batas at bayan. Kaya po tayo ay umiikot-ikot sa mga issue ng katarungan, katotohanan, at bayan. Kaya samahan niyo po ako sa aking programa. Ay, di ka pala. Nais ko lang magiging isang honest na tao. Ako po ay nadisbar noong 2023. Sapagkat po, ang rason na ginamit ng Supreme Court, mali daw yun yung aking ginawa na pag-post sa Facebook ng reklamo na plunder na aking ginawa. At yun naman daw ay bawal daw kapag hindi pa naisampa sa ombudsman. Pero naisampa ko rin pagkatapos ng huling araw ng Enero 2019. Okay? Tara na, pakinggan niyo po ako. So ito na po tayo. Ang pag-usapan natin ay yung kalakaran ng mga congressmen na contractor din. Kasi gusto na kumita eh. Ibig sabihin, hindi pa sapat yung SOP, Standard Operating Procedure, na binibigay sa kanila ng 30 hanggang 40% na tongpats mula sa kontraktor. Sa kontraktor lang kinukuha. So ngayon, at hindi, mayroon pa rin iba, hindi pa rin nagkasya sa tongpats, ay sila na rin ang nangungontrata, tao nila gagawa at hihiram ng lisensya ng mga kontraktor na totoong kontraktor. Ito mga totoong kontraktor po, ito pong dahilan kung bakit nakalista sila sa listahan ng mga flood control projects ni BBM na marami silang kontrata. Pero katotohanan yan ay hindi po sa kanilang kontrata yan, kundi ginamit lang po ang pangalan nila. Pagkatapos, ang mga totoong kontraktor na nagpapagamit ay babayaran nila ng tinatawag na royalty fee. Ganon din po yung ginawa doon sa Osami City, sa Lamaan na project, no, housing project, na ang ginawa ni Henry Uwaminal ay in-expropriate niya ang mga pribadong lupa mula sa mga mayroong may-ari. Ang dami namang ibang lupa na bakante doon sa Osami City, pero kinuha niya yung mga kaaway niya. Pagkatapos kumakuha na pirsahan, ay ipapagiba niya yung mga bahay ng mga may-ari at papatayuan niya ng mga mid-rise condominium at ibebenta ngayon ng city, kasi nakapangalan sa city government ng Osamis, doon sa kung gusto sinong bumili. Presumably dapat mura. Pero nakikita mo diyan, ang pangalan po ng kontraktor ay iba. Pero pag nakita doon na in-expose ni Senator Marcolita nung siya ay congressman pa ng Sagip Party List, ay makikita mo yung mga nakapangalan sa taga-Pasig na construction firm. Pero yung mga backhoe at saka mga crane na ginamit ay may pangalan na Henry Uwaminal. So, parang HO Construction. So, isa naman si Henry Uwaminal ay meron siyang sariling construction firm. At ang balita ko na doon ay, nakalap ko, ay maliban dyan, nagbebenta, siya pa rin ang nagkukwari. So, binibenta niya sarili niya ng buhangin at saka graba. So, yan po ang ating nakikita sa ngayon. So, sa ngayon, ay in-expose po ni Mayor Magalong. At si Mayor Magalong po ay ang taas ng kredibilidad pag magsabi ng totoo. Sapagkat po, siya po ay leader ng good government mayors for good government. At maraming lumalapit sa kanya kapwa niya mayor sa buong Pilipinas at mga congressmen na iba. At ibinibigay sa kanya yung mga ebidensya at kinikwento rin sa kanya kung paano ginagawa ng mga congressmen na mga tiwali ang pagpapatupad ng kanilang mithiin na yumaman. So dati, kasya na sila sa SOP. Tatanggap sila mula sa contractor. Ngayon, sila na rin ang contractor. Gagamit sila ng contractor galing sa Metro Manila o sa ibang lugar. So iyan pong dahilan kung bakit maraming kontrata ang napunta sa SunWest, no? Ang may-ari niya si Eli Saldico, congressman din. So yan din mo makikita kung paano.
Tapos ang kapatid ni Elizalde ko na si Christopher ko ay sa kanya naman ang High-Tone Construction. Kumikita sila lahat. So ngayon, nga sa ngayong sitwasyon po, hindi sapat po nagiging kontraktor ka lamang. Kailangan po maging politiko ka pa rin para sigurado ka na ang proyekto ay mapupunta sa iyo. Kasi siguro maraming pagkakataon na hindi mapunta sa kanila kasi may alagang iba si congressman. So, lahatin natin po sa ating lipunan sa ngayon, kahit sa loob ng, sabi mo 20 years, namuo na po na napakatindi na, halang na po ang kaluluwa nila. Na ang lahat po ng mga daming mga construction firm na lumitaw na parang mga kabuti. Sapagkat po, minimantini ng mga congressman na maglalagay ng sari-sariling pundo sa bawat distrito. Although nakalagay dyan na DPWH sa magpapatupad. Ang ginagawa naman nila is, tinatakot nila yung DPWH ng mga district engineers na papatanggal nila kung hindi susundin ang gusto ng mga congressmen. Kaya, mas maganda pang mga mayor, gobernador, vice governor, vice mayor, mga konsyalis sa kabukalis, ay kung may corruption man dyan, kakunti lang. Pinakamalaking corruption po ang mga congressmen, mas malaki pa sa mga senador. Yan po ang problema sa ngayon. Kaya dapat lansagin natin yan. Kung paano lansagin, pag-aralan ko po at isisiwanag ko sunod. Pero bago ako tutuloy, nais ko munang babatiin kung sinong unang pumasok sa ating live stream ngayon. Si Nestor Bernales. Sana totohanan na ni PBM. Pasalamat pala ako kay BBM dahil binuksan niya ang topic na ito. Ginawa pa niya na centerpiece ng kanyang SONA. Although marami sa mga kwento doon, hindi ako naniwala, pinagpagbigyan ko siya na magiging totoo itong kwento niya na wala na raw padri-padrino at mahiya naman kayo na mga, ang alam ko tinutukoy niyo hindi mga kontraktor kundi mga congressmen ng mga kakampi pa niya. Sigurado kasama ka mga kakampi niya. Sa tingin ko naman, gaya ng pananaw din ni Kwan, nagbibigay lang ako duda na siguro totohanan na ni BBM sa huling 3 taon niya maging presidente ay mag-iwan naman siya ng isang magandang legasya. Yung malansag lang namang ang mga congressmen na nangungontrata sa kani-kanila mga distrito. Kaya yan po ang ugat kung bakit walang pakundangan ang insert, ang singit ng budget. Karamihan po na budget yung ginagawa ng congressman. Ano po yun? Multi-purpose projects. Multi-purpose na mga building, ginagawang barangay hall. Tapos, ang mga pang ibang mga flood control projects. Kasi ang flood control, pag maanod na ng baha, hindi na po ma-audit ng Commission on Audit. Pero kung ako naman ang Commission on Audit, ay dapat kapag inanod ng baha, ang presumption niyan ay sira, ay walang ginawa. Dapat ganun ang siguro panuntunan natin. So, siguro, dadagdag ko yan sa aking checklist ko na sasampa ko ng kaso sa mga congressmen sa mga flood control projects. Ang presumption lang natin, kung hindi na makikita, ang presumption ay hindi ginawa. Ito ay patungkol sa mga nasira o hindi makita na mga proyekto. At gagamitin ko po yung ngipin ng Presidential Decree 1759. Yan po ang ating gagamitin dito. At ito ay aking inialay para sa ating bayan. Okay? So, Nestor Villanes, he is also wishing na totoo yung sinasabi ni BBM sa kanyang pangako sa mga kawatan sa pamumuno niya na para maibalik ang tiwala sa gobyerno. Lahatin kung gaba para malaman kung sino talaga ang kawatan sa admin. Actually, itong pangangawat ay hindi lang sa panahon ni BBM. Panahon ni Duterte, marami po. Panahon ni Noynoy, marami din. Panahon ni Gloria, sobrang dami. Panahon po ni Erap, sobrang dami rin po. Panahon ni Ramos, sobrang dami. Panahon ni Cory, sobrang dami.
So, ibig sabihin, hindi tayo pwede mag-claim na nung tinanggal, sinipa na natin si Senior Marcos, ay nawala na yung corruption. Bagkus, marami pa rin. Ang issue nga doon sa panahon ni Cory, yung Kamag-anak Incorporated, na si Jose Pepengco Huangco na kapatid ni Cory, yan ang tinuturo na nagpapasasa ng mga kinikita sa panahon ni Cory. So, 7 reklamador, Tamulbo, Tamulbo 08. Yan naman si Toto magdagdag na naman ng fake news. Hindi po fake news. Fake news ba yung baha? Si Sarugar maayong aga to ni Tirador from full-blooded Ilonggo ng Pulumulok, South Cotabato. Basta Ilonggo, may tupa gid ang imo komentaryo. Salamat gid. Lovely Skyner. Ato ni saan ka pwede tawagan? May sasabihin ako sa iyo patungkol sa corruption sa DPWH. Ilagay ko dito yung text mo lang ako. Ito po yung cellphone number na gagamitin ko. Ano lang. Yan lang number ibibigay ko. Yung ibang number ko, itatago ko na lang. Yan, i-text mo ko kung paano ako na lang tatawag sa iyo. So, ito po ang ating pag-usapan sa ngayon. At itong po, isalang ko na ngayon po ang interview kay Mayor Magalong. Sa kanya natin makukuha at least ang panimula kung paano tayo magsimula, saan tayo tutungo. At total credibility niya napakataas naman. Hindi naman siya magnanakaw na mayor. Ito po siya. Flood control projects. Makakausap po natin si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang gabi po sa inyo, sir. Good evening, Chiki, Joby at Maricel. Good evening. Magandang gabi po. Welcome back, Mayor. Good evening po. Sir, baka po meron kayong alam na detalye tungkol po dito sa 15 contractor na natukoy ni Presidente. Yeah. Although sabi naman niya, hindi naman natin ina-assume na guilty agad tong mga to, pero worth it na tingnan. Meron po ba kayong nakikitang connection nitong 15 contractor na to dun sa ilang mga government officials natin? Yeah, based dun sa mga information na natanggap ko. Kasi immediately may mga tumawag kagad sa akin eh. Binanggit nga nila na yung mga ibang contractors na yan, yan ang mga ginagamit ng mga congressmen. Ginagamit po na Parang front ito. Oo. Parang front lang yan. Ginagamit lang nila, bibigyan nila ng royalty. Sometimes ang ginagawa nila, gagamitin nila yung lisensya kasi hindi naman nila pwedeng yung mismong company nila ang gagamitin. Kasi nga halatang-halata naman kasi rig nga yung bid. So, gagamitin ka, sasabihin sa'yo, 3% na lang, bibigyan na lang kita ng royalty, 3%. Alam mo kasi ang industry Yes, Mayor. Sir? Lisensya ng iba, usually ang royalty niya mga 5% eh. So, Mayor, Hello? ito ba Yes, yung sir. Yes, ito ba sir. Mayor yung sinasabi niyo na parang SOP? Alam ko ilang beses nang diniscuss sa mga programa namin yan, pero dito papasok yung SOP na sinasabi niyo tukol doon sa mga mambabatas. Hindi pa. Okay. Yes, Joby. Hindi pa. Joby, ang ibig ko sabihin, ito pa yung usapan ng mga between contractors. Nagpapahiraman sila ng mga lisensya. Kaya kung gagamitin ko yung lisensya mo, usually ang kwan ko sa iyo, ang ibibigay ko sa iyo is 5%. Pero pag congressman ang gumamit ng lisensya mo, royalty ka na lang 3%. Pero ang gagawin sa iyo, 3% na lang royalty mo. Gagamitin ko yung lisensya mo. Pero wag kang mag-alala, bibigyan kita ng project. Meron akong multipurpose building, ikaw na lang ang gagawin kong contractor. Yun ang ginagawa ng sistema. Yun ang usapan. Yeah. Yun ang negotiation ng mga politiko at yung contractor. Pero, Mayor, gaano karaming congressman po itong pinag-uusapan natin na ginagawang front itong contractor? Well, napakarami nila. Sabi nga ni Senator Lacson, 67 yan. Yan yung mga yung mga identified. Paano pa kaya yung ginamit nila yung mga asawa nila, yung mga anak nila, o kaya relative nila? Kunwari na lang yun. Pero actually, sila rin yung contractor talaga eh. Sir, ito pong 67 na to na sinasabi po ninyo, kasalukuyan po silang nakaupo? O meron na pong iba na wala na sa Congress?
ay baka wala na siguro yung iba. Oh. Kasi nga, nagsawa na rin ang mga tao. Siguro nahalata na rin. Mm-mm. Galit na rin yung mga tao. Kaya meron sa kanila, natanggal na rin. Pero sabi ko nga, yung 67 na yan, yung palang yung identify talaga na mga congressman na talagang sila yung contractor. Bago pa lang silang tumakbo, alam na ng mga contractor sila. Pero iba pa yung tumakbo, nanalo, tapos nakita niya talaga yung benefit na ako na rin ang contractor, naging contractor na rin o kaya yung kanilang asawa o kaya mga anak nila ang contractor. Pero kunwa-kunwari na lang yon. Actually, sila rin yun. Mayor, good evening. Si Chicky Verhel po ito. So, ibig sabihin po, Mayor, kasi meron kayong mga claims na ganito, no? Yung like si Senator Lacson, yung 67 out of the 300-something congressman, yung claim nyo din po na yung kickback is 30 to 40% ng total cost ng project. Ibig sabihin po, meron po kayong ebidensya sa mga claims na to. Ano po, anong klaseng ebidensya po meron kayo? Alam mo, meron Mayor? Sir? nung flood control project. Hello? Yes, Yes, go ahead Hello? po. Can you hear me? Opo, Yes, malinaw na po, sir. Merong isang lugar na yung embankment niya bumagsak. So natanggal yung mga semento. Tapos nakita mo yung sheet pile na dapat 9 meters, lumabas ngayon 1 meter na lang. So nakuha na ng picture. Alam mo, una kong tinanong baka naman napunit o kaya naputol. Sabi sa akin ng contractor, sir, imposible pong mapuputol ang sheet pile. Kasi po yan, pag puputulin mo yan, sir, gagamit ka ng acetate. Ibig sabihin yan, talagang 1 meter lang talagang nilagay nila, hindi po 9 meter. Mamaya ilalabas ko kung anong sheet file. Bilang engineer, ipaliwanag ko sa inyo kung paano paggamit ng sheet file. Kung italaga ito bilang pangharang sa tubig sa ilog na lumampas sa mga bahay-bahayan. Yes po. Kaya kita nyo, dinaya na nila yung pag-execute nila, dinaya na nila yung sistema, dinaya na nila yung tinipid nila yung materyales. Ayun. Iba pa yung dinaya nila yung presyo. Yeah. Katulad ng sheet pile. Alam mo yung sheet pile na yan, ang presyo niyan is about, sa merkado yan, mga 34 pesos kilogram. Opo. Tapos ibebenta ng supplier yan ng mga 39 pesos per kilogram. Ang isang sheet pile na 12 meters, kuwan yan, mga 556 kilograms siya. Pero ang gagawin ng DPWH, ilalagay niya sa kanyang net price analysis. Ang presyo niyan, mga 78. Meron pa kakitang 92 Kaya binabalidate ko nga yung 92 pa. Umabot ng 92 to. So binabalidate ko pa. Opo. Per kilogram. Kita mo yung markup, Oo. Ang laki-laki ng markup. Oo. So, So sir, ganun katindi. Ang dami nilang scheme sa isang project, ang dami nilang scheme. Kaya ang laki ng nakukuha porsyento ng mga congressmen. Kaya makikita mo na paborito talaga nila yan. Maski na meron nga akong kakilalang bagong congressman ngayon na dati naming mayor sa good governance. And nagulat ko nilapitan. Sinabi sa akin, Kong, meron kang 2.8 billion dito para sa iyong flood control. Sabi niya, hindi ko naman kailangan yung flood control. Ang kailangan ko rito, eskwelahan. Bakit yung kasi pinagpilitan niya? oo. Kaloka. Wala daw Pero- kickback sa eskwelahan. No. And I'm sure meron kung gusto niyo. Oo nga. Pero, Pero- sir, sorry Yeah. At base dun sa mga information po na tatanggap ninyo, gaano kalaki yung kinikita ng isang congressman sa isang project? Estimate. Yung kickback Well, nila. ang panito, ang sinasabi sa akin, nakakalungkot nga, sir, na ginakap na nila yung presyo ng sheet piles, dinaya pa nila yung pag-install, no? Pag-install, isipin mo pati yung materyales sa kanila pa kami bibili. Oo. So, ganun katindi yung kasakiman ba? Hindi na wala nang wala control sa kasakiman. Yung greed sobra-sobra na. Mm-mm. Tapos walang katapusan.
Sipin mo yung pagnanakaw nila, walang katapusan. Tuloy-tuloy lang. Alam mo, nag-share pa nga sila ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Oh. Ganito kasi ang gawin mo, ganitong gawin mo. May Yes, tips bro. pa. May tips pa kung paano man Hanep, gustay, ano. Nakakaloka. Mayor, last na, alam ko nasa biyahe kayo, no? Pero last na po, tanungin ko lang, nakita natin na nagiging maingay yung issue eh. Nagkaroon pa ng presko ng Pangulo kanina. Tapos meron pa mga pahayag sila, Mayor Vico Soto, tungkol dito at kayo rin, ano? Ito ba mga ganito pag-iingay saka yung present na yung parang sumbong site ni Yeah. PBBM. Sumbong sa Pangulo. Epektibo ba ito para talagang medyo matigil naman tong katiwalian na ito? Ang balita ko talagang nagtataguan na sila ng mga papeles. Mm. Naglalaylo sila lahat. Mm. No? Siguro, ewan ko, siguro may statistics bakit yung mga contractors. Ang talagang pasimuno ng mga yan, the people behind it, behind all of these anomalies talaga, yung mga congressman. Kasi pati nga DPWH kasabwat dyan. Pero isipin mo, pati DPWH, umaangal na rin. Yeah. Kasi sinasabi nga ng mga kakilala ko, sabi niya, sobra-sobra na rin eh. Sobra-sobra na rin itong hinihingi ng mga politiko eh. Sobra-sobra na na-compromise na rin yung standard ng mga project. Sabi na, inaamin naman sila na tumatanggap din sila. Meron din silang porsyento, pero hindi ganun katindi sa inihingi ng mga congressman. Sobra na. 30 to 40%. So it's a good start para sa inyo, Mayor Magalong, na yung ganito kaingay at pagkakalampag, good start ba ito para talagang medyo mabawasan o matigil na yan? Yes, it's a good start. And I'm really glad na talagang sinusustain. Ang hinihintay na lang natin sino ba yung investigating unit? Yeah. Sino ba talagang lead agency? Mm-mm. Para at least meron na Contact tayong them daw. pagbibigyan ng mga ebidensya na naipon natin. Kasi nga pinapadala sa akin pero hindi naman ako investigating agency. Yes. Kaya hawak-hawak lang namin yung mga nakatago, tinatago ko rin baka alam nyo na. Pwedeng anytime, pwedeng may mangyari. Agree po ba kayo, Mayor, na yung flood control projects under LGU na lang? Like si Mayor Isko, yun yung gusto niya eh. Ang problema rin kasi, okay sa ibang LGU. Pero meron din kasing mga LGU din na, alam nyo na, hindi rin naman sila good governance. Wala din. Kaya siguro, kailangan maging discriminating din. Kasi hindi lang naman congressman din ang gumagawa niyan. May mga kalokohan din yung mga nasa local government. Kaya talagang, kailangan lang talaga maging due diligent. At the same time, piliin talaga kung sino yung pagbibigyan niya, yung may reputation, may credibility, yan, pwede mong iwanan yung project na yan na flood control. Ang maganda sana kung ibigay na lang sa DPWH, pero dapat maging transparent sila, especially dun sa aspect ng bidding. Kasi mangyayari dyan, bakit paulit-ulit na sila lang ang nakakakuha ng bid? Ibig sabihin, rig bidding yan. No? Okay. Mayor, marami pong salamat for joining us. Wag po kayong madadala. Mukhang madadalas po yung interview natin. Hanggang Yeah. ongoing Maraming tong salamat din po. investigation na to. Sige po, Thank you. anytime po. Tawag lang Salamat po, kayo. Mayor. So yan si Mayor napakinggan na naman siya na ang kanyang mga informasyon ay talagang hindi man siya sa level ng magagamit na ebidensya pero nasa level na siya na mapagsimula ng ebidensya. At ako naman po, mula doon sa mga binanggit niya, mag-imbestiga din ako privately kung paano magiging investigasyon ko. Pero sa ngayon, may binabanggit po siyang sheet file. Nais kong bilang engineer ipapakita sa inyo kung paano ginagamit ang sheet file para sa pagpigil ng baha kung ang baha naman ang tinitingnan natin ay aapaw ang ilog. Ito po ipapakita ko sa inyo kung ano yung sheet file. At dito naman siguro magkaroon kayo ng ideya kung ano. At least ang objective ko rito, kung kayo ay makakapanood sa akin at ang mga team replay na makapanood sa akin, ay please lang kunan nyo ng video ang sheet files ng mga ginagawa sa inyong mga lugar. At ito po ang tamang paggawa dyan, ipaliwanag ko po. Ito po yung sheet file. Ang kaisipan yan, ilalagay mo siya bilang harang para ang tubig po ay hindi mag-overflow papunta sa mga kabahayan.
So, yan po, nakita ba ninyo yung sheet pile? Yan ang sheet pile. Yan ang sheet pile sa gilid ng, sa gitna may buhos ng simento. Pero sa gilid na nakaharap sa ilog ay yan ang lalagyan ng sheet pile dyan. Kumbaga, bago i-breach yung tinatawag nito na mga concrete, ay may harang pa muna na sheet pile. Yan po ang ginagawa nila. Oh. Kita ninyo kung gaano. So, ito ang close-up niya. So, yan po ang sheet pile natin. At ang usually, ang ginagamit niyan po ay ito yung ginagamit na pangharang. Yung wide flange na itong tawagin ng mga engineer at architect. Yan, wide flange na yung ginagawa parang poste na ilalagay sa likod ng sheet pile at ang sheet pile naman nakaharap sa tubig. So, para naman matibay siya, hindi siya matutumba. Ma-overturn ang tawag dyan. So, ito naman ang pakita ko naman sa inyo ang tamang pagkabit ng sheet pile. Tapos dapat maobserbahan ninyo sa inyo kung makita ninyo sa inyong mga lugar para makunan nyo ng video at ito po ang dapat yung isipin ang tamang paglagay ng sheet pile sa ilog. Ito po siya. Ito po. So kung makita ninyo, so yan po una, mag-demonstrate ako. Makita ba ninyo itong ano sa right turn ng aking litrato pinapakita? Iyan ang sheet pile po, parang kurudi-kurudi tapos idikit-dikit mo sila at hahaba yan. So makita nyo yung ilog, malayo siya sa ilog, ilalagay kundi sa gilid para kung kakainin man ng ilog ang lupa ay hindi masyado kagad ma-breach, matumba yung sheet pile. Yan po ay hindi mo na kailangan ng wide flange para suportahan kasi yung ikisi-ikisi corroded na style ay nagsisilbi na rin po siya na defense against overturning. So, mas strengthen ngayon ang pwersa niya habang nakatayo, hindi siya pwedeng tumbahin. Ang tanging suporta lamang ng sheet pile yan para manatiling tumayo ay kailangan ibaon siya sa lupa. Ngayon, para matibay po siya, dapat ang mga baon niyan ay umabot sa mga 9 meters ang lalim. 9 meters ang lalim para kahit hindi siya, kahit ano na pang tubig, hindi makakain. Kung kakain pang rin ang ilog ng lupa, ay hindi niya na kayang abutin yung 9 meters deep. Okay? So, ganun po makikita niyo. Tapos kung makita niyo ito sa kanan, bandang kaliwa ng mong litrato, paano ko ba mapalaki ito? Masonry facing. So, dito sa baba. Ito po, ang ilog. Halimbawa, makita mo may ilog dyan sa gilid. Tapos, may embanking, may sheet pile. Itong sheet pile yung dilaw, no? Ayan, dilaw, makita mo. Yan, makita mo. Ang sheet pile, tapos may tukod sa likod. Pero baon na sa lupa yan. So, yan po yung mga disenyo ng mga klase-klaseng sheet pile. Ito naman sheet pile ang isa. Makita nyo. Itong sheet pile, makita nyo. Tapos, ganun po paglagay ng sheet pile. O ito sa gilid. Yan. Yan sheet pile. Para harang, pupunta ang tubig sa mga kabahayan. So, yan po yung disenyo ng sheet pile. Ayan, sheet pile nilagay sa gitna. Siguro ang purpose ng tatabunan ng lupa sa kabila ng lake na yan, kung lake man yan. So, ito rin ang ibang bahagi ng pag-style ng pag-design. So, normally, makikita mo, dapat malalim talaga ang sheet pile para hindi siya ma-breach, para hindi kakainin ng tubig. So, yan po ang technology paggamit po ng sheet pile. So, kung may makita kayo dyan, kunan nyo ng litrato sa inyong lugar-lugar kung saan at ipasa nyo sa akin at ating titiradurin. Kasi kung minsan, imbis na nagtitipid sila ng sheet pile, gusto nila, Ben Reclamador, halimbawa, na kukuha ako ng 15 meters na sabihin na natin 12 meters. Tapos, ang 9 meters niya ikabaon sa lupa. Ang haba ng 9 meters. So, ngayon, ang gagawin na para makatipid, yung 12 feet na yan, gagawin na lang nila na o di kaya kukuha sila ng 15, hatiin na sa dalawa maging 7.5 meters. So, ibabaon nila yung
ang mga 3 meters or worst kung minsan ay 1 meter lang nakabaon. So pag daan ng tubig, i-erode, kakainin ng tubig ang mga lupa. Aangat, tutulak sa ngayon. Makikita ngayon na talagang hindi maganda pagkagawa. Yan ay pinipilit ko sa simpleng pagpapaliwanag na para maintindihan ninyo na hindi naman siya masyadong technical. So iyan po ang prinsipyo ng seat pile. Kung may ilog, ilayo-layo mo siya, lagay mo dito. Tapos ang pundasyon, napakalalim. Napakalalim. Pagkatapos, kahit nakang ilog na yan, kahit kakainin pang lupa, o kahit mag-desert pa, ay hindi siya maapektahan. So, mas maganda pa yan kaysa tinatawag na diki na simento nilalagay nila na naliliki naman. Kung sa Cebuano naliliki, nagka-crack naman. So, yan po ang sheet pile na binabanggit ni Mayor Benji Magalong. So, having said this, we can start from this and we will discover more. So, supportahan nyo ang ating channel, i-like and share ninyo, at papunta tayo doon sa pag-imbestiga sa lahat ng mga flood control projects, lalo na yung katabi ng ilog. Okay? So, tawag tayo kay Nestor Bernales. Tapos kay Ben Reclamador, si Cesar Hugar, Lovely Skyner. Binigay ko ng number ko Lovely Skyner. Padala mo sa akin at gawin na si Pastor Rodi Rabi. Stay safe daw. Si Jan Suarez, congrats to. Malapit mo na ma-achieve ang 100k subscribers. Ay sana nga ma-achieve na natin para lalo tayong gaganahan sa pag-expose. Helen Bagyo, magandang umaga po. Gregory Babaran, hindi ako believe yan kay Mayor Magalong. Sa dinami-dami ng sinisiwalat niya, puro hangin lang. Antayin niyo po, lalabas din yan. At tapos Edwin Gonzales, Toto Tirador, good AM. Good AM din, sa Speed TV. Kaya protect tambaang. Vergi Verhil de Dios, sa Pulilan, Bulacan. Ay, oo nga, mga kliyente namin. Oh. Teacher Speed TV, palabas lang mga yan, hindi niya kaya na ni BBM ang pinsan niya. Si BBM ba pinsan niya? Sino yung BBM? Pinsan ni Magalong. Gregorio Babaran, Attorney Libayan, may BBM daw dyan na hindi kaya na Attorney Magalong. Ni General Magalong, Mayor Magalong. Sino ba yan, Attorney Libayan? Gregorio Babaran, good governance in the air. Bibilib ako dyan kay Mayor Magalong kung may papakita niyang ebidensya. Edwin Gonzales, dapat gawin nila di ang plano kalat kasi gahaman ng Kongres. Nandyan ang namunong mga buhaya. Wag lang plano. Okay, Ben Reclamador, tingnan niyo mga kontraktor kung meron mga heavy equipment. Neo, totoo yan. Pati mga yan. Sa Neo, totoo yan. Dati pa yan. Dati pala. Di lang sa DPWH. Emornibal sa La Union. Good morning, Jerry D. Asis. You should be a member of the investigating group on these flood projects. Hindi naman na tayo iniimbita, no? Hospicio Morato. Dapat ang sheet piles ay semento. Hindi po sheet piles sa kanan talaga. Mabilis ang gawa lang. Talagang mabilis ka gumawa kapag sheet pile siya lang. Kasi pag simento, ang matagal. Maggawa ka pa ng forma, magbabaong ka pa ng mga pundasyon. So, mas mabilis po yung sheet pile. Pero ang intention po ng sheet pile, hindi siya pang matagalan. Hospicio Morato dapat, tapos Roberto Filomon Injapi, sila pa rin ang may-ari ng construction firm. Okay? So, yan po ang ating sinisiwalat ngayon. This will be the start of my job, no? So, nakalista na po sa aking gagawin niyo. Magandang umaga po sa lahat. Paki-like, share, paki-subscribe naman yung mga first-timers at para kung makatulong sa ating komunidad ng mga maaayos na mga